Yo, what's up mga idol? Magandang araw po sa inyong lahat. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga oras na ito. Sa mga kapwa ko po OFW na laging nanonood at sumusuporta, mabuhay po kayo saan man kayo naroon. Ito nga mga idol, ngayon nga po is magbabahagi ako ng ilan naming mga ginagawa o ang sistema namin sa pag-aalaga namin ng aming mga bisirong baka. At sa ganitong paraan mga idol ng pag-aalaga, napaka simple, walang arte, is minsan hindi po kami namatayan ng mga bisirong baka o ng mga guya sa klase po ng pag-aalaga na ginagawa namin. Sa mga bago pa lang po nakakapanood ng ating mga vlog, yung pag-aalaga po natin sa ating mga inahing baka is pahila po natin sa loob ng ating kumpayan. Pero nag-iiba yung mga idol kapag halimbawa yung ating mga inahing baka is nanganak na o simula pa lang po na malapit na silang manganak, is dinadala na po namin dito sa pinakaparang na lipat-lipatan natin o sugaan ng ating mga inahing baka kapag halimbawa mga anak na o may mga bisirong baka na. Napakadelikado kasi mga idol kung halimbawa doon natin paanakin sa loob ng kumpayan yung ating mga inahing baka, kasi unang-una marami pong tuod ng ipil-ipil o mamaya minsan yung kumpayan natin may mga na dahilig o matarik na bahagi ng lupa. Kung doon po mga anak yung ating baka is hindi po safe yung ating mga bisiro. Kaya dito po namin nilalagay sila sa pinaka ground natin na alpasan talaga ng mga bisirong baka para po masigurado po natin na safe sila at makakagalaw po sila ng maayos, dahil nga po itong mga bisirong baka mahilig po itong magtakbo-takbo o talagang malilikot po ito, lalo na kung halimbawa mga edad 1 week, 2 weeks, talagang gusto po niya lagi nagtatakbo. Kaya kailangan po natin talaga ng maluang na patag o wala pong mga makakasakit o pwedeng maging dahilan na ang ating mga bisiro is masugatan. Kaya dito po namin dinadala. Bali, about naman mga idol sa pagkain, may maganda lang po tayong klase din ng damo dito sa pinakaparang natin na to na nakakain po ng ating mga inahing baka. Bali, itong mga idol is malapit lang din po sa kumpayan natin. Bali, yung pinakaibaba po dyan is kumpayan na po natin. At dyan po, kung halimbawa yung damo is inabot ng halimbawa ang ating mga baka is nanganak ng tag-araw, is madali lang din po ng tatay ko na nahahakutan ng kumpay sila, dahil nga po yan ay malapit lang dun sa kumpayan natin. Kung tutusin mga idol, wala namang kakaiba o wala namang, kumbaga, yan po ay ginagawa din ng ating mga kapwa backyard farmer o ng mga nag-aalaga ng baka, na ganyan din po na nilipat-lipat lang yung baka sa mga parang. Ang kaibahan lang mga idol siguro is talagang after po na ang ating mga baka is yung ating mga bisiro po is umidad ng isang buwan at kalahati, is binabalik na po natin dun sa loob ng kumpayan natin yung ating mga inahing baka. Dahil nga po yung ating mga bisiro, kapag halimbawa isang buwan na po yan na mahigit, is kumakain-kain na po yan ng damo, malakas na po, na kahit dalhin po natin dun sa loob ng kumpayan, hindi na po madidisgrasya kasi okay na po sila, malakas na po yung mga buto. At dyan din po kasi mga idol, kaya nandito rin sa parang kapag maliit pa yung ating mga inahing baka, yung ating mga bisirong baka, is para masubaybayan din po namin, lalo na kung yung pagdede po nila, yung kondisyon po nila, kung malakas po ba. Kasi ang bisirong baka mga idol, kapag halimbawa inaanak po yan na mahina ang katawan, is talagang hindi po yan nagtatakbo, hindi po yan masyadong nadede. Sa gantong paraan din mga idol, yung ating mga inahin na sobrang tataba, o pag halimbawa nanganak sobrang tataba po nila, dahil mahaba po yung tali ng ating mga inahin dito kapag nandito sa parang, is nakakagalaw po sila ng maayos. Kumbaga nagiging naihanda po nila yung katawan nila para sa panibagong paglalandi. Kaya kung halimbawa mga idol, maibalik po natin yan sa loob ulit ng kumpayan, wala pang 1 linggo, 2 linggo na nasa loob ng kumpayan, naglalandi na po ulit yung ating mga inahing baka. At isa pa mga idol, sinisigurado po namin na yung mga
mga bisirong baka po namin is nakakadede po ng maayos dito sa mga inahin nila. At dapat po talaga ang ginagawa talaga dyan ng tatay ko, yung aming mga inahin, talagang hindi niya po hinahayaan na namamayat o kumikilis yung katawan. Kaibahan nga pala mga idol sa ibang nagbabaka, napakatipid po nung sistema namin. Wala po kaming ginagamit na kahit na anong vitamins, pamurga sa aming mga alagang baka. Pero awa ng Diyos mga idol is talagang napapaganda namin. Nakakapagpalabas kami ng mga gandang bisiro, yung ating mga inahin, kondisyon lagi. At nakakapagbenta tayo, kumikita tayo ng maayos, kahit pa sabihin na talagang wala tayong mga ginagamit na kung ano-ano. Yan mga idol ang lagi kong sinasabi rin sa tatay ko, lalo na kung halimbawa may mga paanaking kaming baka, isinasabi ko na mag-order ako online ng mga vitamins para sa mga bisiro o mga inahin. Pero sinasaway niya po ako at sinasabi nga sa akin na ganito na yung nakasanayan ko ng pag-aalaga. Kaya ako naman, sinusunod ko lang siya dahil siyempre, nandito po ako sa abroad at siya po ang nakakaalam kung ano yung kondisyon ng aming mga baka, ng aming mga bisirong baka. Bali naman mga idol yan, baka maitanong nyo paano kung halimbawa umuulan. Kapag umuulan mga idol, nagkataon na umanak yung aming mga baka ng tag-ulan, meron po tayo dyan sa baba rin po, malapit sa kumpayan natin, may malalaki pong puno ng mangga dyan, na doon po sa ilalim ng puno ng mangga o sa lilim ng punong mangga, doon po natin tinatali ang ating mga inahing bagong anak. Kung halimbawa sobrang bagyo po, nilalagyan na lang po ng tulda para yung mga bisirong baka natin is safe. Pero dahil naman po yung ating mga baka, kung halimbawa ulan lang na normal lang, at ating mga bisirong baka is nakakatayo na, medyo malakas-lakas ng katawan, hinahayaan lang po natin dyan na kahit mabasa po ng ulan, dahil yung mga lahi naman po ng alagaan natin baka is kahit pa paano may mga upgrade na rin po na Brahman, kaya napakatatag niyan po sa lamig, sa init, at akmang-akma mga idol dito dyan sa lugar namin na pinag-aalagaan namin o pinaglalagyan ng aming mga alagaing baka. Dahil mga idol, breeding tayo o doon po tayo kumikita sa mga paanak natin after po nating maibenta, is talagang para po sa amin, para sa tatay ko, is ginto po yung mga bisirong baka. Kaya talagang sinisigurado po yun namin yan na nakakadede po ng ayos, malalakas. Kung ang nagiging kalimitan mga idol na nagiging problema lang, lalo na kung halimbawa tagbagyuhan, yung maselan naman talaga dyan sa baka is yung pusod po. Pero kapag halimbawa gumaling na po yan, wala na, talagang relax na, kampante na talagang yung bisirong baka is mabubuhay na ng maayos. Kaya napakaganda rin po talaga na may maluang tayong ganito na pakawalaan ng ating mga bisirong baka. Diyan po nakakatakbo sila. At kagandahan mga idol, napapagsabay-sabay po natin na mapaanak yung mga inahing baka. Kaya kumbaga yung mga bisiro po natin is sama-sama po dyan, hindi po sila kung saan-saan pumupunta. Kasi mga idol, itong mga bisirong baka, siguro na-experience na po ito ng iba nating kapwa magbabaka, na kapag halimbawa yan po ay solo lang, talagang maghahanap po yan ng mga tropa niya, ng mga kapwa bisiro niya. Kahit po yan ay malayo, pupuntahan talaga ng bisiro pag may narinig na nag-ungal na ibang bisiro sa ibang parting lugar. At sa mga gayong pagkakataon mga idol, ang nangyayari minsan maagang natatalian yung mga bisirong baka kasi makakasira po yan ng halamanan, o minsan nagiging dahilan ng pagkakagalit, pag-aaway ng may mga tanim, dahil po makakasira talaga yan. Kaya napakalaking tulong mga idol na yung ating mga bisiro halos magkakaedad lang, kumbaga may pag-ita na halos 1 buwan lang, 2 linggo yung mga edad nila. Kaya kumbaga hindi po sila nalayo, gawa ng dyan pa lang po sa ating ground na yan is meron na po silang mga kalarong mga kapwa bisiro nila. Ito kasi mga idol, mga bisirong baka, kapag halimbawa natalian agad sa maagang edad, na busalan o natusukan
natutusukan, minsan mga idol nagbabansutin kasi hindi po sila masyadong nagkakakain, na-stress po sila ng sobra. Kaya yun po yung kagandahan sa amin na nalalagyan po namin ng busal o natutusukan yung aming mga paanak na baka sa tamang edad. Kaya nabebenta po natin ng maganda. At kumbaga na dun sa kabataan po nila talagang na-enjoy po nila yung pagka-bisiro nila. Hindi po sila nai-stress. Bali minsan mga idol, lalo na kapag halimbawa tag-ulan, may mga problema din na lalo kung mag-aanakan ang mga baka. Pero ang ginagawa ko dyan ng tatay ko, kapag halimbawa tag-ulan mga idol at umanak ang bisiro, ini-sprayin po kaagad niya ng betadine, yung pinakapuso. Diyan lang po kasi talaga yung ano sa baka. Yan lang po yung pinakamaselan. Tapos isa pa mga idol, kung halimbawa nagka-problema na minsan masabit sa mga damo, mga tinik ng mga kulutan yung pusod ng baka at magkasugat, ini-sprayan po niya yan ng quick heal lang, yung easy na nabibili lang mga idol sa mga poultry shop, sa mga pet shop, meron po niyan. Yun lang mga idol. Hindi ko po inaano mga idol yung iba na gumagamit talaga ng gamot sa baka, dahil yan mga idol ay ginagawa din namin dati. Yan po ay, at saka yung mga gamot po sa baka, mga vitamins, talagang ginawa po yan para mas mapaganda pa yung mga alaga natin. Talagang pinag-aralan po yan ng mga eksperto para makapagpaganda o yung mga alaga natin baka is maiwasan na mamatay. Pero yun nga mga idol, kami, ang tatay ko talagang hindi po kami gumagamit ng mga kahit anong gamot o vitamins. At yan ay talagang totoo mga idol. Pero awa ng Diyos, talagang yung aming mga inahing baka, mga bisirong baka is malusog po. Una-una mga idol, yung dito sa pagbabaka, may mga video na rin po akong ginawa. Yung pagpili mga idol ng maganda klase ng inahin, yung naaalagaan natin dito po sa breeding is importante mga idol yan. Mga inahing magaling magpadede ng anak, inahin na hindi matapang. Kasi mga idol, itong ang inahing baka, sabi ko pag halimbawa yan matapang, problema po yan. At meron din na rin po akong video na ginawa kung paano magpaamo ng baka. Check nyo po dito sa channel natin. At shoutout nga pala kay Idol Jose Jerry Vinculado. Shoutout sa iyo idol, mabuhay ka. Kay Idol Ismael, Idol Omar ng South Cotabato, Mindanao, shoutout po sa inyo. At kay Idol Yong 2997, shoutout sa iyo idol. Sana ay mapaanak mo yung baka mo ng maayos. Normal lang idol na minsan nadidelay ng ilang araw yung pag-anak ng baka, pero huwag kang kabahan. At pray lang, maging maayos din ang lahat. Disclaimer lang mga idol, yung binahagi ko po is yung pamamaraan namin sistema ng pag-aalaga. Sabi ko kasi yung mga idol, wala namang kakaiba. Baka nga yung iba nating mga kapwa magbabaka dyan, yung iba nating manonood, may mas maganda pa pong pamamaraan o talagang ginagawa nila para mapabilis, mapaganda yung mga bisiro nilang baka. Kung meron po, mag-comment lang po kayo at tayo nang po ay uhaw sa kaalaman. Kaya para lalo tayo magtagumpay dito sa pagbabaka. Kung tutusin mga idol, ito namang pag-aalaga ng baka o negosyong pagbabaka, marami pong mas marami pong negosyo na mas mabilis pong pagkakitaan compare sa baka. Pero tayo mga idol na talagang mahilig sa baka, hindi po matatawaran yung saya natin, yung ligaya natin kapag halimbawa nakakita po natin yung ating mga alagang baka na matataba, malulusog, at lalo na kung halimbawa magbebenta na tayo, talagang napakasarap po sa pakiramdam na hindi po alam ng mga katulad natin na mahilig dito sa baka. At mga idol, ganun lang po yung ginagawa namin sa aming sa pag-aalaga namin sa aming mga bisirong baka. Napakasimple mga idol, ganun lang po. At
makikita nyo mga idol, kumikita naman po tayo ng maayos, wala tayong masyadong malaking gastos. Bale, talagang meron lang po tayo talagang maayos na pakain para sa ating mga alagang baka. Yan po ang pinaka-importante para magtagumpay po tayo dito sa pagbabaka. Yan pakain po number 1. So mga idol, hanggang dito lang po muna tayo. Shoutout nga pala ulit sa lahat ng sumusuporta sa atin. Please like,